Noong gabi ng June 14 taong 2015, habang mahimbing na natutulog ang mga tao sa bayan ng Springfield, Missouri, ay naganap ang isang karumal-dumal na krimen sa tahanan ng pamilya Blancard. Ang ina ng tahanan na si Claudine ay itinali, iginapos at binusalan sa bibig, saka paulit-ulit na sinaksak ng lalaking kinilala bilang kasintahan ng kanyang kaisa-isang anak na babae na si Gypsy Rose. Walang naging kalaban-laban ang ginang sa krimeng ginawa sa kanya. Wala ring kamalay-malay ang mga tao sa nangyayaring krimen sa kanilang lugar. Kalunos-lunos ang sinapit ng ginang. Subalit ang hindi alam ng lahat, ang pagpatay ay bunsod ng paghihiganti ni Gypsy kay Claudine dahil sa loob ng 23 years na pagsasama ng mag-ina ay paulit-ulit na nilason ng nanay ang anak at pinalabas na meron siyang malubhang karamdaman gaya ng leukemia, muscular dystrophy at paralysis. Ito ang revenge story ng isang anak na minaltrato at pinainom ng maraming maling gamot sa loob ng 23 years at pinalabas na paralisado, kaawa-awa at wala ng pag-asa ng kanyang sariling nanay. Ipinanganak si Claudine sa Chuck Bay, Louisiana noong May 3, 1967 sa mag-asawang sina Emma at Claude. Bata pa lang si Claudine ay nakitaan na umano siya ng mga kamag-anak niya ng kakaibang ugali dahil madalas umano siyang mangupit ng pera tuwing hindi nasusunod ang mga luho nito. Taong 1997 nang mamatay ang nanay ni Claudine na si Emma. Hinala ng mga kamag-anak ay kagagawan mismo ni Claudine kung bakit namatay ang kanyang sariling ina. Ayon sa kwento ay ginutom, pinabayaan, at inabuso ni Claudine ang kanyang nanay hanggang sa bawian ito ng buhay. Kaya nga lang, ang kwentong ito ay hindi kailanman napatunayan ng mga kamag-anak. Samantala, sinasabi naman ng stepmother ni Claudine na si Laura na nilason umano siya ng babae gamit ang herbicide na nagresulta sa pagiging bedridden niya sa loob ng 9 na buwan. Noong 24 years old si Claudine ay nakilala niya ang lalaking si Rod Blancard na noon ay 17 years old lamang. Nagkaroon ng relasyon ang dalawa hanggang sa nabuntis si Claudine. Nagpakasal ang dalawa noong July 27, 1991. Saka ipinanganak ni Claudine ang kanyang anak na babae na si Gypsy Rose. Kaya nga lang, hindi naging matugumpay ang pagsasama ni na Claudine at Rod. Kaya nauwi rin ang kasal nila sa hiwalayan. Kay Claudine naiwan ang pangangalaga sa kanyang anak na babae. Habang lumalaki ang bata, ay may mga napansin umano na kakaiba na sintomas si Claudine sa kanyang anak. Kaya madalas niya itong dalhin sa mga doktor upang ipagamot ang bata. May isang beses na nakita umano ni Claudine na tumigil sa paghinga ang sanggol na si Gypsy Rose habang natutulog. Kaya agad-agad niya itong itinakbo sa ospital at sinabing may sleep apnea ang kanyang anak. Nang magsimula ng lumaki ang bata ay hindi pa rin natigil si Claudine sa mga paniniwala niyang may malubhang sakit ang kanyang anak. At ultimo si Gypsy na normal naman ang pakiramdam ay unti-unti na ring nakukumbinsi ng kanyang ina. Noong nagwalong taong gulang ang bata ay mas lalo pang lumala ang mga sakit na iniimbento ng ina tungkol sa kanyang anak. Paulit-ulit niya itong dinadala sa maraming ospital, sa iba't ibang doktor at sinasabing meron itong malubhang karamdaman. Ayon kay Claudine, meron umanong chromosomal disorder si Gypsy na nagdudulot ng malubhang sakit sa bata, kaya nakakaranas umano ito ng muscular dystrophy o panghihina ng mga kalamnan sa katawan, cancer at epilepsy. Dagdag pa ni Claudine na meron din umanong problema si Gypsy sa kanyang paningin at pandinig at nakakaranas din umano ang bata ng seizures. Kaya't kinakailangan nito palaging gumamit ng wheelchair. Dahil sa lahat ng kasinungalingan ni Claudine, ay nagdesisyon ang doktor na bigyan ng feeding tube si Gypsy upang magkaroon pa rin ng sapat na nutrisyon ang bata. Ang feeding tube ay isang flexible tube na ikinakabit directly sa tiyan ng isang tao
at doon ipinapadaan ng mga liquid formula, fluids at gamot na kailangan ng isang pasyente. Bukod pa dyan, niresetahan din ng maraming gamot si Gypsy at kinabitan ng breathing machine o ventilator nang sa gayon ay nakakahinga ang bata habang natutulog. Dahil walang kaalam-alam ang bata sa mga nangyayari, ay tinatanggap na lang niya kung ano ang sinasabi ni Claudine at ng mga doktor sa kanya. Maging siya man ay kumbinsido na rin na meron siyang sakit dahil sa dami ng medical procedures na ginagawa sa kanya. Para kay Gypsy ay alam ng nanay niya at ng mga doktor ang kanilang ginagawa upang gumaling siya sa mga sakit. Hindi siya kailanman nagtanong, kahit pa noong inoperahan siya ng maraming beses sa katawan at tinanggal ang kanyang salivary glands at mga ngipin upang umano magamot ang tumor at infeksyon sa kanyang katawan. Maraming taon ang dumaan na ganito ang sitwasyon ng buhay ng mag-ina. Hindi rin kinestyon ng mga physician ang mga kwento ni Claudine tungkol sa kanyang anak dahil minsan na siyang nagtrabaho bilang nurse aide at marami siyang nalalaman na medical terminologies. Pinapakita niya rin sa maraming tao na isa siyang mapagmahal na ina sa kanyang sakitin na anak. Kaya walang maghihinala na kaya niyang saktan si Gypsy. At upang mas lalo pa siyang paniwalaan ng iba, ay nagdesisyon si Claudine na kalbuhin ang bata para magmukhang nag-chemotherapy ito. Sa kanya ito pinainom ng mga gamot na may side effects na kapareho ng sa cancer, gaya ng panghihina at labis na pagpayat. Subalit nang mapansin ng isang doktor na tila may kakaiba sa mga sintomas ni Gypsy, ay mabilis siyang itinakas ni Claudine saka inilipat sa ibang ospital. Alam kong nasasabik na kayong malaman ang mga kasunod na detalye tungkol kay Gypsy, Brainy People. Pero bago ako magpatuloy, ay hihingi lang ako ng isang simpleng pabor galing sa inyo. Baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button sa aking channel. Malaking tulong po ito para sa mga nagsisimula pa lang na content creator gaya ko. At pagkatapos itong video, ay i-comment mo na rin ang iyong opinion tungkol kay Gypsy o kaya i-suggestion nang sa gayon ay mas marami pang viewers ang makakakita nitong aking video. Sana Brainy People ay pagbigyan niyo ako sa aking kahilingan. Maraming salamat po! Maging ang lolo't lola ni Gypsy ay may napapansin ng kakaiba na nangyayari sa kanilang apo. Sinubukan nilang tanungin si Claudine tungkol dito at pinayagan pa ang dalawa na tumira sa kanilang bahay upang matulungan sila. Subalit hindi natuwa si Claudine sa umano'y pangingialam ng matanda sa kanila, kaya mabilis siyang nag-alsa balutan at itinakas ang kanyang anak. Hanggang sa napadpad sila sa isang public housing sa Slidell, Louisiana. Simula noon, sa Louisiana na tumira ang dalawa. Sa kasamaang palad, ay hinagupit ng Hurricane Katrina ang Slidell noong 2005. Nawarak ang mga bahay. Subalit sa halip na magbago, ay tinake advantage ni Claudine ang pagkakataong ito upang sabihin na kasama sa mga nasira ng bagyo ay ang mga medical records at birth certificate ni Gypsy na noon ay 14 anyos na. Nakatawag sa pansin ng publiko ang nakakaawang sitwasyon ng mag-ina. Kalbo pa rin si Gypsy na mga panahong ito at laging nakaupo sa wheelchair, kaya nahabag ang puso ng maraming tao. Dahil dito, sunod-sunod na donasyon ang kanilang natanggap mula sa mga tao. Nakatanggap sila ng mga monetary donations, gamit, pagkain, libreng travel at plane tickets, concert tickets, at mga medical aids mula sa iba't ibang non-profit organization. Isa sa mga organisasyon na tumulong sa mag-ina ay ang Habitat for Humanity na nagbigay ng libreng bahay sa mag-ina sa Springfield, Missouri kapalit ng bahay nilang sinira ng bagyo. Madami ding doktor sa US ang nagpakita ng interes sa medical condition ni Gypsy. Naawa sila sa bata at nais na nilang tuldukan ang hirap na dinadanas nito. At isa sa mga doktor na ito ay si pediatric neurologist Bernardo Flasterstein. Mahusay na doktor si Flasterstein.
kaya't hindi nakapagtatakang napansin niya agad na may kakaiba sa mga kwento ni Claudine tungkol kay Gypsy. Inutos ng doktor na i-undergo si Gypsy sa maraming test. Subalit lahat ng iyon ay nagresulta ng negative. Kaya't labis na nagtataka ang doktor kung ano ang dahilan para hindi makapaglakad ang bata. Tinanong ng doktor ang nanay ng bata tungkol dito at doon niya napansin ang kakaibang sagot ni Claudine. Dito na kinutuban ang doktor. Agad niyang kinontak at kinausap ang mga naging doktor ni Gypsy sa Louisiana. At base sa kanyang investigasyon, lumalabas na wala naman talagang sakit si Gypsy. Sa halip, lumalabas na meron palang mental health condition si Claudine na kung tawagin ay Munchausen by proxy. Ang tao na meron ng sakit na ito ay sinasadya o paulit-ulit na gumagawa o nagpapanggap ng sakit sa taong kanyang inaalagaan upang makakuha ng atensyon, simpatya o kontrol. Pero hindi agad ni-report ni Flasterstein si Claudine sa social services dahil wala umano siyang sapat na ebidensya laban sa ginang. Noong mga panahong ito ay nagsisimula na ring magduda si Gypsy sa tunay na kalagayan niya. Kahit kasi teenager na siya, ay sobra-sobra pa rin kung kontrolin ni Claudine ang kanyang buhay. Naka-homeschool siya at halos hindi nakakalabas sa bahay. Sa tuwing gusto siyang kausapin ng ibang tao, ay madalas na nakaaligid si Claudine o di kaya ay bigla siyang iuuwi nito. Hindi rin kailanman nahawakan ng bata ang kanyang sariling birth certificate o medical records. Kaya madalas, hindi alam ni Gypsy kung ano ang tunay na edad niya o tunay na estado ng kanyang kalusugan. Noong 2010 ay 19 anyos na si Gypsy. Subalit labis na nagtataka ang dalaga dahil ipinipilit sa kanya ng kanyang ina na siya ay 14 years old pa lamang. Dito na mas lalong nagduda ang dalaga, lalo na nang mapagtanto niyang hindi naman talaga siya paralitiko at pinapalabas lang iyon ng kanyang ina upang makakuha ng simpatsya sa mga tao. Dahil dito, nagdesisyon ang dalaga na tumakas isang gabi. Nang makakuha ng tiyempo, ay mabilis siyang tumakbo papunta sa kanilang kapitbahay at humingi ng tulong na dalhin siya sa ospital para patunayan na wala siyang sakit. Sa kasamaang palad, mabilis siyang nahanap ni Claudine at sinabi nitong nagkakaproblema sa pag-iisip si Gypsy dahil sa mga gamot na iniinom nito. Pag-uwi sa bahay, ay mabilis siyang iginapos ng kanyang ina at tinakot na sasaktan siya nito kung sakaling uulitin pa nito ang pagtakas at pagsusumbong sa mga tao. Subalit, hindi nawalan ng pag-asa si Gypsy. Patuloy siyang naghanap ng paraan upang makatakas sa poder ng kanyang ina. Noong 2012, maswerteng nagkaroon ng access ang dalaga sa kanilang computer. Dito siya bumuo ng plano. Tuwing gabi at mahimbing na natutulog ang kanyang ina, ay pasikreto siyang nakikipag-chat sa mga lalaki at nakikiusap sa mga ito na tulungan siyang makatakas. Sa kasamaang palad ay nahuli ni Claudine ang ginagawa ng anak, kaya't labis siyang nagalit dito at bilang parusa ay nagdesisyon siyang ikadena ang sariling anak sa kama nito. Hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Gypsy. Pinalamig niya muna ang ulo ng kanyang ina. Nang sa wakas ay hindi na siya ikinakadena nito, ay muli na naman niyang ginamit ang computer nila at muling nakipag-chat sa mga lalaki. Doon, nakilala ni Gypsy ang lalaking si Nicholas Godijan, isang lalaking merong history ng mental illness o sakit sa pag-iisip at meron na ring criminal record. Nagkapalagayang loob ang dalawa at sa mga panahong sila ay nag-uusap sa Facebook ay nabuo ang isang plano. At yun ay patayin si Claudine. Noong gabi ng June 14 taong 2015, doon na isinagawa ng dalawa ang kanilang plano. Hinintay muna ng dalawa na makatulog ang ginang bago pinapasok ni Gypsy si Nicolas sa kanilang bahay. Pagpasok ng lalaki sa bahay, ay mabilis itong nagtungo sa kwarto ng ginang, saka ito itinali, tiniringan, binusalan sa bibig,
Saka paulit-ulit na sinaksak hanggang sa bawian ito ng buhay. Mabilis na tumakas ang dalawa patungo sa Wisconsin, tangay ang $4,000 cash na pera. Agad ding nakita ng mga kapitbahay ang bangkay ni Claudine. Subalit labis na nag-alala ang mga ito sa pag-aakalang kinidnap si Gypsy dahil nawawala ito sa kanilang bahay o di kaya ay pinatay na rin ito. Subalit ilang araw ang lumipas, ay nag-post ng cryptic message sa Facebook si Gypsy gamit ang Facebook ng kanyang nanay. Agad na trinis ng mga pulis ito at doon natagpuan si Gypsy sa bahay ni Nicolas. Agad na inaresto ang dalawa sa salang pagpatay kay Claudine. Nahatulan ng second-degree murder si Gypsy at 10 taon ng pagkakabilanggo, habang first-degree murder naman kay Nicolas at may katumbas na habang buhay na pagkakabilanggo. Noong December 2023, ay pinayagan ng korte si Gypsy na makalaya pagkatapos nitong bunuin ang 8 taon na pagkakabilanggo, habang si Nicolas ay nanatili sa loob ng rehas. Mabigat ang tema ng ating naging kwentuhan ngayong araw, Brainy People. Mahirap isipin na merong isang ina sa mundo na kayang gawin lahat ng iyon sa kanyang sariling anak. Masasabi nating mali sa mata ng batas ang ginawa ni Gypsy sa kanyang nanay. Pero para sa isang batang minaltrato mula noong sanggol siya, personally, hindi ko siya masisisi, lalo pa at kaawa-awa naman talaga ang naging kalagayan niya sa kamay ng kanyang ina. Kayo ba, Brainy People? Masisisi niyo ba si Gypsy sa ginawa niya sa kanyang ina? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, ay ano ang gagawin niyo upang makatakas sa ganong sitwasyon? At dyan na nagtatapos ang ating kwentuhan, Brainy People. Hiling ko na sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa mga impormasyong aking ibinahagi ngayong araw tungkol kay Gypsy. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay hiling ko na sana ay napindot mo na ang subscribe button sa aking channel. Pakidamay mo na rin ang like button upang mas marami pang tao ang makakakita ng aking content. At syempre, mag-comment ka na rin dahil gusto kong marinig ang opinion mo tungkol kay Claudine at Gypsy. Malaking tulong ang mga ito, Brainy People, para sa mga nagsisimula pa lang na content creator gaya ko. Sana po ay tulungan ninyo ako. Maraming salamat po!